Hello guys, ngayong araw na to ay na-receive ko na yung aking Google AdSense. Wow! Ang aking PIN. So, ito na siya. Bali, nung May 9, dumating siya, alas 3 ng hapon. Ayan. Konting kwento muna tayo, bakit ko ba pinasok ng pag-YT na yan? At saka, ano ba yung mga na-encounter kong problema sa pagbablog. So, unang-una, sa totoo lang guys. So, wala talaga akong idea ano yung gagawin kong content or ano yung gusto kong gawin or basta, wala akong, hindi ko alam kung ano yung i-upload ko, ano yung magiging content ko. So, totally, wala. Tapos, hindi rin ako marunong mag-edit ng mga videos. Kaya, kita nyo naman yan sa mga videos ko, di ba? Na talagang, alam mo yun, nag-upload ka lang. Bakit ko ba pinasok ang larangan? Una, kaya ko siya pinasok. Dahil, nung una talaga, ang iniisip ko talaga, napakadali ng easy money. Kumbaga, mag-upload ka lang ng mga videos mo, content mo. So, hindi pala. Napakahirap pala talaga. Tapos, nung time na yon, lagi din naman akong nababawasan ng banana and then ng watch hour. So, nag-decide ako na stop na lang siya. Kaso nga lang, maraming nagsasabi sa akin na huwag kang tumigil, huwag kang sumuko. Kasi, kapag sumuko ka, talo ka. So, yun. So, sabi ko, sige, go lang ulit. Tapos, nung dumating talaga ako dun sa point guys na ang sakit na ng mga daliri ko. Ito, talagang mahapdi na siya kapag hawak ko yung cellphone ko, tapos nagbabrowse ako yan. So, dumating ako dun sa point na yun nung hindi pa monetize yung aking YouTube channel. Pero ngayon, so bumalik na siya sa dati kasi hindi ko na siya masyadong hinahawakan yung mga cellphones ko. So, konti na lang. Hindi katulad dati na talagang, alam mo yung kinarir ko talaga siya para magkaroon tayo ng sweldo, di ba? So, ngayon, gusto ko munang sagutin yung mga nagtatanong sa akin. Ano ba yung unang tanong nila, ano yung dahilan ko bakit pinasok ko yung pag-vlog. To be honest, wala naman talaga akong plan. Tapos parang nagkaroon lang ako parang nag-iinteresado lang talaga ako nung time na nag-upload ako ng mga TikTok videos ko. Tapos nakita ko marami siyang views. Tapos alam ko naman din talaga noon pa man na may pera talaga sa pagbablog. So pero hindi ko iniisip na ganun siya kahirap. Iniisip ko pa noon, saan ko ba kukunin yung 1,000 subscribers na yan? Tapos paano ko ba ma-reach yung 4,000 watch hour na yan? So ano ba yung magiging content ko kapag pinasok ko yung pagbablog? Yan. Yun yung mga tanong ko na hindi ko alam kung paano ko magsisimula. One day, nakilala ko Sir J. Lord. Yan. Siya yung nagdala sa akin sa mga GC. Tapos yun, doon na nag-start. November 11, nag-start ako. Tapos yan, nakilala ko na nga sila Sir Jeffrey, yan, sa Tropa Vloggers. Sila yung nag-guide sa akin hanggang sa matutunan ko yung paano yung patakaran sa pagbablog. And then, kumbaga nakuha ko siya. Kumbaga, mayroon kasi talaga akong timeline. Dapat, kung kakayanin, 6 months. 6 months at least dapat naka 1,000 watch hour na ako. Tsaka naka 1,000 subscribers na. So, nakuha ko naman siya. Then, after nun, so nakakilala ako ng mga tao na talagang tumutulong sa akin, nag-guide sa akin, ano ba yung mga dapat kong gawin. So, yung mga lagi kong mini-mention kapag nag-vlog ako, sila yung mga tao na yun. Talagang hindi nila ako sinukuan. Hanggat hindi ko pa kayang mag-isa. Tapos, ayan. So, ano naman yung mga naging problema or na-encounter ko during monetization ng YouTube channel ko.
So far, wala naman. Kasi nung time na na-reach ko na yung 4,000 watch hour. So, nag-apply kasi ako ng 4,125. Nung nag-start ako ng application ng aking monetization ng channel. So, February 25 yun. Tapos, February 28, ayan, na-receive ko na monetize na yung aking YouTube channel. So, hindi ko pa din alam yung mga gagawin ko nun, yung mga step by step. So, March 1 pa talaga ako nag-start. Kasi, nung time na yun, talagang nag-rest ako. Kumbaga parang, uy, ito na yung time para mag-relax naman ako kahit mga one day lang. Isa lang yung gusto ko dati. Gusto ko lang talaga na mag-enjoy or mag-collect ng mga videos ko as memories. So, yun. Tapos, syempre, kumbaga, nandun na rin naman tayo sa gusto din natin siyang maging source of income. Hindi man, kumbaga, mali. Hindi siya source of income. Kumbaga, maging at least extra income. Yan, parang yan. Tapos, hadlang sa pag-vlog ko. So, maraming naging hadlang sa pag-vlog ko. So, yan yung lalo na hindi ko mapayag si Happy na nag-vlog ako. Ayun. So, paano ba yan guys? Hanggang dito na lang muna yung aking mahabang kwento. At gusto ko na rin kunin tong time na to para magpasalamat ulit sa inyong lahat. Thank you so much sa walang sawang pag-support sa aking mga videos, premieres, LS, and God bless all. Bye! See you on my next vlog. Now it's time to say goodbye.